So noong April 18, 1999, pinasok ng mga pulis ang bahay ng nagngangalang si Christopher Case at doon nga nakita nila yung kanyang katawan. At yun din naman ay mabilis nilang dineklara na ito daw ay natural cause. Pero nung nalaman ng mga kaibigan at pamilya ni Christopher Case na dineklara ng mga pulis na ito daw, isa daw tong natural cause, ay doon na naglabasan yung mga storya ng mga kaibigan at pamilya ni Christopher Case bago pa siya mamatay. So dahil doon ay naging curious yung mga pulis at nagsimula silang mag-imbestiga. Isa-isa nilang tinanong yung mga kaibigan at pamilya ni Christopher Case. At sinabi nga ng mga pulis na habang iniimbestigahan nila tong kaso na to ay parang hango daw sa horror movie yung mga pangyayari bago yung pagkamatay ni Christopher Case. At hanggang ngayon ay wala pa rin talagang nakakaalam kung totoo ba talaga yung nangyari na to or ano ba, hoax lang ba talaga to or yun nga. At sinasabi nga nila na hanggang ngayon wala pa rin nakakapag-explain ng nangyari ito. Pero bago natin ituloy yung kwentuhan natin, if gusto niyo yung mga gantong klase ng kwento or yung gantong format ng pagkukwentuhan, ay pwede nyo i-like, mag-comment kayo kasi it's been a while, it's been 1 year bago since nung last na upload ko. And ayun nga, short hair na tayo. Naging busy lang tayo IRL and yeah. Pero syempre mag-subscribe din kayo, baka naman. So noong 1999, 35 years old si Christopher Case. At basically, maganda yung buhay niya. Kilala siya as gym goer, lagi siyang nag-exercise, nag-vitamins. So basically healthy yung buhay niya, healthy living siya. At sinabi din na naging isa siyang small-time radio DJ. After nun, lumipat siya sa Seattle at nag-pursue sa career ng music. Mabilis din naman siya nakahanap ng company dun sa Seattle at sa company na yun ay nag-promote siya na nag-promote. So in social life niya naman ay well-liked siya ng mga kaibigan niya, close sila ng pamilya niya. So basically, sikat siya. Pero ang pinagtataka nilang lahat doon kahit sa sobrang sikat niya ay sobrang tagal niya ng single. Hindi rin naman siya naghahanap ng companion. Kahit na pinipilit na siya ng mga kaibigan niya at ng pamilya niya at sineset up siya ng mga date, ayaw niya. Parang mag-stay na lang siya sa bahay niya at makikinig na lang siya sa music. At ang pinaka-paborito niyang type of music is ancient music, specifically sa Egypt. At noong April 11, 1999 ay lumipad siya para sa business trip kasi yung trabaho niya is puro out of town, out of state. At yun nga, lumapag sila sa San Francisco kasama ng mga co-worker niya na kaibigan niya rin naman. Nag-decide sila nung gabi ngayon na parang mag-night out. So isa sa mga co-worker ni Christopher Case ay nagpa siya na magdala ng kaibigan niya na taga doon lang din sa area na yun. So yun nga, nag-get to know each other sila, nag-dinner, few drinks, at yung co-worker niya, yung sinama ng co-worker niya na kaibigan niya, ay medyo mas may edad talaga kumpara kay Christopher Case. Very attractive daw na woman. So parang nasa 20 years yung age gap ni Christopher Case at yung babae na yon. At yun nga, very intense at intimidating nga daw talaga yung aura nung babae. So yun nga, nagsipag-upuan na sila at nagkwentuhan, getting to know each other. Nagpalipas ng mga ilang minuto at at some point, nagkaroon ng interest yung babae na yun kay Christopher Case. At yun nga, parang nagkaroon din naman ng interest si Christopher Case dun sa babae na yun. Kasi malaman-laman niya na halos pare sila ng interest in terms of music. At umamin yung babae na yung specific type of music na gusto niya is ancient music din at specifically Egypt music din siya. So, yun nga, laking gulat ni Chris kasi nga halos sobrang dami nilang similarities ng babae. Pero eto parang heads up lang na hindi siya naghahanap ng romantic relationship kahit kanino kasi matagal nga siya naging single, di ba? So yun nga, parang na-excite si Christopher Case kasi may nakilala siyang kapwa niya sa interest niya. Parang hobbyist to hobbyist. Parang yung euphoria ng pakipagkwentuhan sa kapwa mo na same interest. Parang syempre iba yun. Alam niyo naman siguro yun. At yun nga, parang umabot sila sa talagang matagal na kwentuhan tungkol sa same interest nila. At lumalim lang ng lumalim yung gabi. So ang nangyari habang tumatagal yung kwentuhan nila, so tinitignan ni Chris
yung babae na yun as parang platonically, parang same interest lang. Dun lang, nakikipagkwentuhan lang siya kasi same interest lang sila. Pero, nare-realize ni Chris slowly na yung babae is romantically interested sa kanya. At nare-realize niya yun, talagang alam niya dahil hindi naman din tinatago ng babae. Nung parang lalong lumalim yung kwentuhan nila, sinabi na ng babae kay Christopher Case na, ano ba, gusto mo bang pumunta tayo sa apartment ko? Kasi alam niyo na, romantically interested nga yung babae sa kanya. Which is politely dinecline ni Christopher Case. Kasi nga, ano lang nakikipag-chat lang naman siya eh. Wala siyang interest dun sa babae talaga, romantically So parang tinry ulit nung babae na i-invite si Christopher Case sa kanyang sa apartment niya. Kasi mali mo, nahihiya lang naman si Christopher Case, di ba? Kasi nga, medyo aggressive nga kasi yung babae. At yun nga, tinry niya mas aggressive na approach na parang pinipilit niya si Christopher Case. Parang sinasabi niya, tara makinig tayo sa music sa bahay, hangout, parang ganun. So tinry ng babae na pilitin si Christopher Case na sumama sa kanya. At naging medyo hindi komportable si Christopher Case sa nangyari na yun. Kasi nga masyadong aggressive yung babae at sobrang intimidating ng babae. Parang at some point, tumayo na lang bigla si Christopher Case tapos nagpaalam na siya dun sa babae na aalis na siya para lang matapos yung pamimilit ng babae. So after nun, siguro na-offend yung babae dahil pinipilit nga niya si Chris tapos ilang beses siyang tinanggihan. So parang na-offend yung babae tapos yung pagiging flirty niya, naging parang nagalit siya. Tumayo siya at sinabi niya kay Chris na, alam mo ba na mangkukulam ako at kukulamin kita. At yung moment na yun, tinignan siya ng babae sa mata at sinabing, after ng 1 linggo mamamatay ka. Tapos parang nashock si Chris. Tapos okay, tapos umalis na siya. Ngayon kinabukasan din noon, April 12 ay lumipad na siya pabalik sa lugar niya. At paglapag niya doon, kinausap niya yung kaibigan niya na si Sammy. Parang kinuwento niya yung nangyari na yun na binantaan nga siya, nakukulamin siya. Ayun nga, inexplain niya kay Sammy na hindi kasi siya naniniwala sa ganun. Although mahilig siya sa ancient Egyptian music, hindi siya naniniwala pagdating sa mga ganun, mga kulam, mga multo, mga ganun. At ganun din naman si Sammy. Kumbaga, pares lang din naniniwala. So, parang binrush off nila yung banta sa kanya ng babae. So, parang nagbibiroan pa sila, nagtatawanan pa sila. Kasi nga, since di sila naniniwala sa mga ganun, parang sinabi pa sa kanya ng kaibigan niya na buti na lang hindi ka sumama dun sa babae na yun kasi medyo may paggaganon pala yung babae. So yun nga, binrush off nila yung nangyari na yun at parang nag-go along na lang sila sa buhay nila ulit. Lumipas yung 24 hours, bumalik si Christopher Case sa normal routine niya sa buhay. Wala naman nangyari. At walang kahit anong kulam na nangyari. Pero lahat ng yun ay nagbago nung gabi ng April 13. So bear in mind na mag-isa lang si Chris sa apartment niya. Wala siyang kasamang iba. Single siya, wala rin naman siya mga alagang hayop. Kumbaga, yun nga, alone lang siya. So nung matutulog na siya, so kapikit na siya, kahiga na siya kasi magpapahinga na siya dahil galing nga siya sa flight, 'di ba? Parang tapos may nangyari pang ganun. Nung nakapikit na siya, bigla siyang may narinig na bulong. Maraming bulungan. Parang may mga narinig siyang bumubulong. At yung bulong na yun ay nanggagaling sa may kusina nila. So parang nagising siya, parang inisip niya, ano ba, may narinig ba akong bulong? So inisip niya, baka pagod lang ako. Kaya parang hindi niya pinansin. Tinry niya ulit matulog. Pero nung nag-try ulit siya na pumikit, nung medyo nakakatulog na ulit siya, meron na naman na bulong. May bulong na naman siya narinig. Pero hindi na dun sa may kusina nila. Dun na siya sa may ibang part ng bahay ni Christopher. Ng kwarto ni Christopher Case. Sa kabilang kwarto. So parang naisip niya, baka may magnanakaw, baka may nakapasok sa bahay ko nang hindi ko nalalaman, or baka may squatter, yung mga nakikitira sa bahay nang hindi nalalaman na may-ari. Kasi nga, di ba, umalis nga siya eh. So, sa kagustuhang malaman ni Christopher Case kung may tao ba sa may apartment niya, dahan-dahan siyang bumangon sa kama niya. Tapos, pinuksan niya yung pinto, chinek niya, dahil naririnig niya na yung bulong ay nanggagaling dun sa may laundry room, parang sa may labahan nila. So, chinek niya, madilim, kasi siyempre matutulog na siya eh.
lahat ng ilaw nakapatay. Pagbukas niya ng pintuan, so chinek niya, inano niya yung ulo niya, ginanon, parang nag-lean over siya, tapos tumingin-tingin siya sa paligid niya. Tumigil bigla yung bulong. Pagkasilip niya, tumigil bigla yung bulong. So parang iniisip niya, diba, nasaan ba yung magnanakaw? Ngayon, umatras siya, tapos yung sa peripheral ng mata niya, sa gilid, parang biglang may tumakbo na parang anino. Siyempre, since madilim at peripheral vision niya lang naman yung inaasahan niya, hindi niya alam kung ano ba, magnanakaw ba talaga to. At bear in mind na hindi niya pa, I mean, alam mo yun, hindi naman siya naniniwala dun sa kulam eh. So, wala pa sa isip niya na yung nangyayari na yun ay yun yung start nung sinasabi ng babaeng kulam. So, kinabahan siya ngayon kasi akala niya talaga may tao dun sa may apartment niya. Binuksan niya yung ilaw, tapos tinignan niya. Ngayon, nag-start naman yung bulong dun sa kabilang part naman ng bahay niya. So, syempre, since takot na takot pa rin nga siya, ginawa niya, binuksan niya na lahat ng ilaw dun sa apartment niya. Bear in mind, maliit lang yung apartment niya, so hindi mahirap na mahanap kung meron bang nakapasok sa bahay niya. So, binuksan niya lahat ng ilaw. Habang hinahanap niya yung magnanakaw na yun or kung sino man yun, may mga bumubulong pa rin sa iba't ibang part ng bahay niya. Tapos, nakalimutan niya na yun eh. Parang hindi niya na pinansin yung bumubulong. Ang nasa isip niya na lang, mahanap kung meron mang nakapasok sa may bahay niya. Kasi nga, syempre, delikado siya. So, hinahanap niya, tinignan niya yung mga sulok, chinek niya kung nakalak yung pinto niya, sarado yung bintana, meron bang basag na bintana or what, di niya lang siguro narinig. Ngayon, nung komportable na siya na na-check niya na dahil sarado naman lahat, so walang chance na may makapasok, bigla niya nang naisip na dire-diretso pa rin yung bumubulong sa loob ng bahay ko. Ngayon, yung last na bulong na narinig niya, ay doon na nanggagaling sa may higaan niya, sa may kwarto niya mismo. So, lahat ng natitirang tapang niya sa katawan ay minaster up niya. Pumasok siya dun sa may bedroom niya at tinignan niya kung saan nanggagaling yung bulong. Kaso, hindi niya ma-pinpoint, hindi niya malaman kung saan nanggagaling yung bulong. Pero alam niya na nandun sa loob nung bedroom niya. Pero hindi niya mahanap kung nasaan. Kasi, every time nalalapitan niya kung saan direksyon yung bulong, biglang titigil yung bulong. Tapos, mag-i-start na naman sa ibang part. Pero dun lang din sa loob ng bedroom niya. So, doon pa lang sa unang gabi na yon ay sobrang stressed na siya. Hindi siya nakatulog ng maayos kasi hanap siya ng hanap dun sa may bumubulong sa kanya. Tapos na-stress na siya kasi iniisip niya naman na ano ba, binabangungot ba ako? Or nananaginip ako? Baka sobrang pagod ko lang. Sobrang stress niya nung gabi na yon at sobrang puyat niya nung gabi na yon. Ngayon, nung dumating yung umaga, tinawagan niya yung kaibigan niya si Sammy. Tinawagan niya. So kinuwento niya lahat ng naging experience niya nung gabi ngayon. Kaya nai-retail yung kwento na to kasi lahat ng nangyayari na to, lahat ng nangyayari sa mga gabi na susunod, kinukwento niya lahat yun kay Sammy. So yung si Sammy, yun din na nagkukwento sa mga pulis nung yun nga yung mga nangyari before yung pagkamatay ni Christopher Case. So yun nga, sinasabi ni Sammy na narinig niyang sobrang panic at sobrang stressed ni Christopher Case. At yun nga, kinuwento ni Christopher Case na napuyat siya, may nakikita siya mga tumatakbo-takbong parang mga shadow people dun sa may kwarto niya, may mga narinig siyang bulong pero wala naman tao. So parang nire-retell na lang ni Sammy yung mga kinuwento sa kanya ni Christopher Case. Yun nga, sinabi ni Christopher Case na kaya niya hindi tinawagan yung mga pulis nung gabing yun kasi nga, anong sasabihin sa pulis na may tumatakbo sa bahay ko na anino, tapos may mga naririnig akong bumubulong, baka sabihin nagda-drugs pa siya, diba? So, kaya hindi niya agad sinabi sa mga pulis kasi nga, alam niya na hindi siya paniniwalaan. Kasi siya rin mismo hindi naman siya naniniwala sa ganun eh. At he already made it clear na skeptic siya. Na siya yung klase ng tao na ayaw niya ng bullshit eh, parang ganun eh. So yun nga, bago ibaba ni Sammy yung tawag niya kay Chris nung umagang yun, ay parang yun nga, parang kinonsole niya si Chris, okay lang yan, sana hindi na mangyari ulit, baka mamaya pagod ka lang or may something lang. Parang sinure niya naman muna na kumbaga magiging okay si Chris pagbaba ng call. Pero unfortunately nung gabi nung April 14, so matutulog na ulit siya, bumalik na naman yung mga bulong. So andun na naman siya, paranoid na naman siya.
hinahanap niya na naman sa buong apartment niya yung mga bumubulong na yun, nawawala na naman, may mga shadowy figures na naman. So parang yun na, nagdire-diretso na yung stress at puyat niya. Pero this time, yung tumatakbo-takbo na yun na anino, dahan-dahan niya nang parang nahuhuli. So na parang nakukortehan niya na parang korteng tao yung nakikita niya na aninong tumatakbo kasi hindi na siya ganun kabilis eh. Parang pati yung mga bumubulong na yun. Tas ngayon, kinumbinsi niya yung sarili niya na baka kasi alam mo yun, hindi naman ako natulog eh. Hindi ako nakatulog, stressed ako, baka kaya ako nakakakita ng ganito kasi nga, yun nga, stress nga ako. Parang kinukumbinsi niya yung sarili niya na hindi pa rin totoo yung nakikita niya. Pero, deep inside, alam niya na parang yun nangyari nung gabi ng April 13, mas malala yung ngayon. Parang nag-evolve, parang kumbaga medyo nag-level up. Kasi, parang medyo mas lumalapit sa kanya yung anino, parang hindi mabilis. So parang unti-unting palapit ng palapit sa kanya. Kung hindi niya pa mahuhuli ng tingin, hindi mawawala yung anino, parang ganun. So hindi na naman siya nakatulog at sobrang frustrated siya. Nagsa-spiral down na siya kasi nga pagod na siya eh. Ngayon, nung umaga ng April 15, hindi niya tinawagan si Sammy. Tinawagan niya yung iba niyang mga kaibigan. Siguro nasa 4 na kaibigan or 5 kaibigan niya tinawagan niya. At yung lahat ng tinawagan niya na yun, lahat yun para-parehas yung storya na sinabi niya. Na yun nangyari nung April 13 ng gabi, nung kagabi, lahat yun para-parehas. Sobrang unusual para sa mga kaibigan niya na magiging ganito si Christopher Case. Kasi, kilalang kilala nila si Christopher Case at hindi pa nila nakikitang sobrang takot, sobrang panic ni Christopher Case. At kung ano man, sinasabi nga ni Christopher Case na kung ano man yung nakikita niya, alam niya na nakikita niya. So aminado na siya na hindi imagination yun, hindi dahil kulang siya sa tulog, parang ganun. Aminado na siya na yung nakikita niya is andyan talaga sa harap niya. So dumating yung gabi ng April 15. Determinado siya, talagang gusto niya nang matulog, gusto niya nang magpahinga kasi nga 2 gabi na siyang hindi nakakatulog ng maayos. As in walang tulog. So sobrang grabing strain na nun sa utak niya, sa mental state niya. Kasi kulang na talaga siya sa tulog, hindi niya na kaya mag-isip ng maayos. Ngayon parang bumalik na naman siya sa pagkukumbinsi niya sa sarili niya na baka kasi kulang lang ako sa tulog or pagod lang ako or baka napaparanoid lang ako sa mga nakikita at naririnig ko. Parang kung ano man yung mangyayari ngayon, i-deadma kung gusto ko na lang matulog, yun na lang yung nasa isip niya. So, kalagitnaan ng gabi, bigla na lang siya nagising at hindi siya makagalaw. Alam mo yung feeling na parang na sleep paralysis? Parang ganun. Gising siya pero hindi siya makagalaw. Hindi niya magalaw yung kahit buong katawan niya, hindi niya magalaw. Hindi siya makapagsalita pero nagagalaw niya yung mata niya. So parang nagsisink in sa kanya na hindi talaga siya makagalaw. Narinig niya na naman yung mga bumubulong. So ngayon, mas malaki yung takot niya kasi yung nakaraang gabi, nakakapaglakad pa siya, kaya niyang tumakbo, kaya niyang tumakas. Ngayon, hindi siya makagalaw, as in sobrang immobilized siya. So yung level of fear niya is mas mataas at yung level of stress niya is mas mataas. So habang hindi siya makagalaw, ginagalaw niya yung matay niya, iniikot-ikot niya, narinig niya yung bulong sa labas ng kwarto niya. Bear in mind, nakapatay yung ilaw kasi mahilig siyang magpatay ng ilaw pagka matutulog. Lahat patay, di ba? Tulad nga nung April 13 ng gabi, binuksan niya pa lahat ng ilaw. So yun nga, may narinig siyang bulong sa labas ng kwarto niya sa pintuan. Tumigil. May narinig siyang bulong sa loob ng aparador niya. Tumigil. Tapos narinig niya na yung bulong sa ilalim ng kama niya. Bear in mind na hindi siya makagalaw. Yung mata niya lang at naririnig niya lang to lahat. So yun nga, sobrang panic niya na kasi hindi siya makakilos eh. Nagdadasal na siya na sana walang mangyaring masama sa kanya or walang bigla na lang lumabas. Unfortunately, nung nawala yung bumubulong sa ilalim ng kama niya, yung mata niya lang nagagalaw niya, natitingin niya lang sa kanan, biglang merong umangat na parang na figure. Hindi niya kita kung ano yung itsura yung sa mukha, pero alam niya na korting tao yun na malaki. At alam niya na
alam niyang nakaganon, talagang naka-lean forward sa kanya at tinitignan siya habang paralyzed siya, habang immobilized siya. Ngayon habang tinitignan niya tong figure na to, nag-reach yung figure sa leeg niya. Nakikita niya to ng dahan-dahan nang hindi siya makagalaw. So hinawakan nung figure yung leeg niya at dahan-dahan siyang sinakal. So nasasakal na siya, hindi na siya makahinga, hindi siya makasigaw, hindi rin siya makakilos. At some point, inangat siya ng figure, inangat siya habang sakal-sakal siya at binato siya. Binato siya sa palabas ng kwarto niya. Bigla na lang nawala yung figure na yon. So parang ang nangyari, sure na siya na nung gabing yun mamamatay talaga siya. Kasi nung pagbato sa kanya, hindi pa rin siya makakilos eh. So parang nagsastruggle siya na magkuha ulit ng oxygen kasi nga galing siya sa sakal. Tapos parang siguro nag-adrenaline crush siya. Tapos parang tanggap niya na mamatay siya. Nakatulog ngayon siya. Tapos kinabukasan pagising niya, yun na, nakakilos na siya. Pero nagulat siya na yung kama niya is maraming dugo. Maraming nakakalat na dugo. Ngayon nung habang nakafocus pa siya dun sa nakakalat na dugo dun sa may bedsheet niya, bigla niyang nakita yung mga daliri niya na lahat nung mga daliri niya, lahat yun may hiwa. Yung mga dulo ng daliri niya, lahat yun may hiwa. Tapos hindi niya rin alam, kasi nakatulog siya, hindi niya namalayan kung kailan nangyari yun. Tapos yung dugo na yun pala, galing pala yun sa daliri niya. So yun nga, chinek niya pa kung ano pa yung mga nalagyan ng dugo, saan ba umabot. Tapos parang naalala niya na, o nga pala, sinakal ako. So chinek niya yung leeg niya. Nung pag-check niya nung leeg niya, parang nakita niya na parang lubog, tapos may marka ng kamay. So biglang nag-sink in lahat sa kanya na nangyari pala talaga to. So muntik na pala talaga akong mamatay kagabi. So ang ginawa ni Christopher Case, dahil syempre wala siyang matakbuhan, tinawagan niya ulit si Sammy, yung kaibigan niya. At alam ni Sammy na sobrang hirap na ni Christopher Case. Hindi niya na kayang explain yung nangyari. Hirap na siya magsalita, nabubulol na siya kasi nga yung stress. Tapos syempre masakit yung daliri niya, masakit yung leeg niya. In-explain ni Christopher Case hanggat makakaya niya yung nangyari nung kagabi na muntik na siya mamatay, na sinakal siya. Hindi alam ni Sammy kung anong gagawin niya kasi nga nasa ibang country siya. Magkalayo sila. Hindi niya alam kung paano niya matutulungan si Christopher Case. Tapos ngayon sinadjust ni Sammy sa kanya na tumawag ka na ng pulis. Tapos parang lalong nagalit si Christopher Case na anong sasabihin ko sa kanila na merong anino na sumakal sa akin. Hindi nila paniniwalaan, sasabihin nila baliw ako. Tapos yun na, nag-sink in na sa kanila na sinabi ni Christopher Case na baka talagang kinulam ako nung babae na yun. Baka ito na yun. Baka talagang kailangan ko lang maniwala na talagang naglagay siya ng kulam sa akin. So nung araw na yun ay pumunta si Christopher Case sa parang bookstore na yung mga witchcraft, mga demonic something, yung mga occult na shop. So lumapit siya dun sa may cashier na sinabi niya, meron ba kayo dyan na yung tungkol sa witchcraft, sa demonic, mga demonic possessions, at kung paano ko didepensahan yung sarili ko sa mga gantong senaryo. So tinuro sa kanya nung cashier na yan, sige punta ka doon mo i-check. So hindi niya na tinignan kung ano yung titles ng mga libro na yun, basta kinuha niya na lang. Tapos kumuha rin siya ng sobrang dami. Hindi naman sobrang dami. Parang kumuha din siya ng siguro nasa 10 pieces ng krus. Kasi parang balak niyang ikalat yun sa bahay niya. Ngayon, pag uwi niya sa kanyang apartment, yun na pinag-aralan niya yung mga libro na nabili niya. Nag-start na siya na magkalat ng asin, nilagyan niya ng asin, ng linya ng asin yung pintuan niya para wala makapasok. Tapos bawat kwarto, yun nga, naalala niyo, maliit lang naman yung apartment niya eh. Bawat kwarto, nilagyan niya ng music, mga religious music. At kinalat niya yung binili niyang mga krus dun sa kwarto na yun. Tapos yun, nakakalat yung asin, nai-stress siya, tinabasa niya yun. Parang tinatry niyang intindihan. Kasi ano nga siya eh, skeptic siya eh. So kailangan niya mag-research para maintindihan kung paano ba gumagana yung ganto, ano ba to, ano yung origin, ano yung history. So nakatulong naman sa kanya kahit paano yung libro. So nung kinagabihan na yun, confident siya na walang mangyayari sa kanya kasi ginawa niya naman lahat ng
instructions dun sa libro na binili niya. So, tinry niya na matulog. Tapos, merong something na sobrang natakot siya to the point na bigla na lang siyang umalis sa apartment niya at nag-check-in na lang siya sa hotel. So, dun siya nagpalipas ng gabi. Noong April 17 ng umaga, tinawagan siya ni Sammy. Tapos, yun nga, syempre, 1999 noon. So, ano ba, landline lang naman meron. Uy, tinamaan ko. So, landline lang naman ang meron noon. Tinawagan niya yung apartment ni Chris. Since wala nga si Chris doon dahil naka-check-in nga siya, walang sumagot. Ngayon, since hindi sumasagot si Chris, nag-alala na siya. Kasi, ilang araw na siyang stressed. Tinatawagan niya ibang mga kaibigan niya na ganito yung nangyari sa kanya. Alam nila na hindi na okay yung mental health ni Chris. Tas nasa ibang country pa siya, so wala siyang magagawa. Nag-decide na siya na tawagan yung mga pulis na mag-conduct ng welfare check para kay Chris. So pinuntahan ng mga pulis yung apartment ni Chris. Kaso pagdating nila doon, sinilip nila, tahimik, madilim, nakalak yung pinto, wala silang tinarin lang katokin, wala naman taong sumasagot sa kanila. So tinawagan ulit nila si Sammy na in-inform nga nila na wala kami magagawa dito kasi nga nakalak, wala naman tao. Tawagan mo ulit kami kapag may balita ka na dun sa kaibigan mo. So, etong si Sammy ngayon, wala na siya magawa. Sobrang concerned niya na kasi nga, nasan si Chris, di ba? Parang ganun. So, si Sammy, wala siyang magawa. Nagtrabaho na siya nung April 17 na yun ng umaga. Nagtrabaho na rin siya, pumasok siya sa trabaho niya. Nung pag-uwi niya ng gabi, nakita niya na nag-iwan ng voicemail si Christopher Case at some point. Nung pinlay niya yun, ibang-iba yung narinig niyang Chris. Kasi yung mga nakaraang Chris na narinig niya is nagpapanik, stress, alam mo yun, natatakot. Yun, yung boses na narinig niya kay Chris na yun sa voicemail na yun ay sobrang kalmado na natalo, na alam mo yun, tanggap niya na yung buhay niya, na parang wala na siyang will. Wala na siyang will to live, wala na siyang will to fight. Ngayon, nung ang sabi ni Chris dun sa voicemail niya na wala na akong magagawa, kumbaga hindi ko na kayang lumaban. So ngayong gabing to, sigurado mamamatay na ako. Yun yung sinabi niya kay Sammy. Ngayon si Sammy nagpanik ngayon. Tapos wala siyang magawa kasi nasa ibang country siya eh. Alam niya rin na kaninang umaga lang tinawagan niya yung mga pulis na nag-welfare check nga dun kay Chris. Ngayon, sigurado sasabihin lang ng mga pulis na, uy, teka lang, chill ka lang, paabuti mo muna ng kinabukasan bago tayo mag-conduct ulit ng welfare check. So, tinry niyang tawagan si Chris, kaya lang syempre hindi niya ma-reach si Chris, walang sumasagot, napupunta lang sa voicemail, parang ganun. Ngayon, nung April 18 ng umaga, hindi nagpakita si Chris sa trabaho niya. So, parang in-inform ng mga katrabaho niya, si Sammy, yung pamilya yung pamilya niya na hindi nga nagpakita si Chris sa trabaho niya. So naging concern lalo si Sammy kasi nga hindi niya makontak si Chris tapos hindi nagpakita sa work niya. Tinawagan niya ulit yung pulis na parang okay, alam ko na tinawagan ko kayo noong nakaraan pero ngayon kasi hindi siya nagpakita sa trabaho niya and that's very unusual na gawain ni Chris. Baka pwedeng mag-welfare check ulit kayo dun sa kaibigan ko. So yun nga, pinuntahan nila yung apartment ni Chris at this time, bukas yung front door. Pagbukas na nila ang pinto, pumasok sila at binungad sila ng kakaibang scene. Like may nakaharang na asin, may nakakalat na asin, may mga papel na may mga sulat, may mga pang-word ng demonic something, may mga libro, may mga sounds ng religious, may krus, ang daming krus. May mga iniwan siyang notes sa kung saan si Chris. Hinanap nila si Chris, sinisigaw nila yung pangalan ni Chris pero wala si Chris. So habang nililibot nila yung apartment ni Chris, ay dumiretso sila sa bathroom ni Chris at doon nila nakita yung katawan ni Chris. At medyo mas weird yung scene doon sa bathroom na yun kasi yung bathtub, nasa bathtub si Chris. Yung bathtub na yun, marami nakapaligid na kandila. Tapos may mga relic, may mga crucifix, may mga libro na nakakalat, mga pages na nakapunit. Tapos si Chris, nakaluhod siya ng konti. Tapos parang nakaganon yung kamay niya. Tapos wala siyang injury. Wala siyang external injury. So, patay lang siya.
Ngayon, kinuha ng mga pulis yung katawan ni Chris. Tapos, yun nga sinabi, ni-rule out nga na natural cause yung pagkamatay niya. Lahat ng to, nire-retell lang ng mga kaibigan niya, tsaka ni Sammy, ng pamilya niya. Kasi, regular contact yung ginagawa ni Christopher Case dun sa mga kaibigan niya. Ina-update niya kung ano nangyayari sa kanya. Simula pa lang nung gabing may nangyari sa kanya. Kinabukasan nun, in-update niya na kagad yung mga kaibigan niya, si Sammy lalo. So, nung sinabi ng mga pulis na parang natural death lang to, hindi sila naniniwala kasi alam nila na yung days bago siya mamatay, may mga kinukwento siyang kakaiba. Na yun nga, may nangkulam nga sa kanya, na possible nga nakulam yun. Kaya nagka-interest yung mga pulis. Parang hango nga sa horror story yung investigation nila sa kaso na yun. At uulitin ko, hanggang ngayon, wala pa rin kayang mag-explain na nangyari na yun at hindi pa rin nila alam kung ano bang kinamatay ni Christopher Case. May mga theory na meron daw isang kasi syempre 'di ba ano siya, physically fit, nag-vitamin siya. Parang merong isang parang condition yung mga physically fit na tao na bigla na lang inaatake sa puso. Pero ano lang yun, parang theory lang nila yun na naglabasan ng mga sumunod na. At ayun nga, maraming salamat sa pakikinig. At kung gusto nyo yung gantong klase ng yung parang kukwento lang, sabihin nyo lang sa akin kasi alam nyo naman yung mga unang klase ng videos ko, parang small documentaries. If mas trip nyo yung ganito, okay lang, sabihin nyo sa akin. Pag hindi, okay lang din naman, babalik tayo sa luma nating style. Pero yun nga, maraming salamat, magandang gabi at magkita-kita ulit tayo sa next na video.